Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Maraming mga kaganapan mga kababayan na sinusundan natin, partikular itong pagkaka-aresto kay Saldico doon sa Prague, Czechoslovakia. Mga kababayan, kinansila na po last year, I think, or this year, January, ang passport ni Saldico ng Sandigan Bayan na nag-utos. At ito ay may kaugnayan sa kanyang pagtakas, pagtago at pag-iwas na arestuhin siya ng korte at i-custody sa kasong graft, multiple counts, and malversation, which are non-bailable offenses na walang piyansang inirekomenda. Kaya nagtago at tumakas si Saldico sa Europe. Pero tumawid ito sa mga iba't ibang bansa. May France, Portugal, may nagsasabi din po na napunta na nga ito ng Switzerland. At ngayon, ang update, at mismo na si Marcos Jr. sa kanyang Facebook account, inanunsyo niya kung sino man ang nag-handle nito ng admin para sa kanyang Facebook account the other night na si Saldico was indeed arrested in Prague, Czechoslovakia dahil wala siyang travel documents. At nang i-check ang kanyang travel documents, expired na siguro, pati siguro ang kanyang Portuguese passport na sinasabi. Baka nagpaso na rin at hindi na renew. Yan, kaya siya umiwas siguro sa Portugal dahil parang nararamdaman na rin ni Saldico na maiipit na siya doon sa lugar na yon. Kasi ang last known na monitoring kay Saldico, nasa Portugal siya. Sakop pa rin ito ng European Union. Ngayon, tumawid siya siguro, patalon-talon siya sa mga iba't ibang bansa. Maraming reaksyon na pabalikin na siya, pinmadaliin na, pero bago bumalik, kailangan mag-execute na siya ng executive deposition o omnibus affidavit. Isasalaysay niya na lahat. Kuhanan na siya ng recording. At sa tingin ko, pwedeng i-request siya ni Saldico, pero hindi daw siya ma-assist ng Philippine Embassy and Philippine Foreign Mission sa Czechoslovakia dahil considered siya na fugitive from law or fugitive from justice. So, tingnan natin kung paano ito may isasagawa ni Saldico para maprotektahan niya ang sarili niya. Pero Saldico is a very important na witness, kasi nandito mga tauhan niya Sila ang 18 former soldiers na naging bahagi ng distribution ng pinagnakawan ng mga pondo at ganon din po ang dalawa pa niyang tauhan na may mga listahan ng mga pinagdelivera ng maleta maliban pa kay Marcos at kay Romualdez. We're talking about Paul Tiksay and itong si Estrada or Mark Tiksay and Paul Estrada na mga assistants ni Saldico maliban pa dito sa 18 former soldiers. At syempre, kung magtutugma ang mga revelations, pahayag at mga igagawa na judicial affidavit ni Saldico at susumpaan niya ito at hindi niya babaguhin doon ang nilalaman ng kanyang mga pagsasalaysay at pagbubunyag sa kanyang inirelease last year na mga video release ng kanyang pagbubunyag na si Marcos at sila Romualdez ang mastermind at pasimuno kung bakit nagkaroon ng malawakang pandarambong, sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa pundo ng ating pamahalaan, lalo na sa mga flood control projects. Ang pagkakaroon ng mga insertions, allocables at mga unprogrammed appropriations na ang nag-execute nito sa tatlong budget cycle ni Marcos at nila Romualdez nang sila po ay bumuo ng sindikato sa pangungulimbat na ito, si Saldico po ay isa sa mga inner circle nila Marcos at nila Romualdez. Kaya malaking bagay po ang revelations na gagawin ni Ginoong Saldico pagdating dito sa Pilipinas kung ibabalik na siya kaagad. Pero I think hinihilot na ito ngayon nila Ginoong Marcos. So that's one thing, Kaya nga wag nang antayin sana ni Ginoong Saldico at ng kanyang pamilya
na mangyayari sa kanya ang nangyari kay former Undersecretary Catalina Cabral. Bigla na lang namatay, nagpakamatay daw o patay na. Wala na. Si Yusek Cabral po ang may hawak ng mga projects, ng mga implementation for the last 3 years, 2023, 2024, and 2025. Even sa unang bahagi ng 2026, no, mga kababayan. No? Nagpapakita na si Yusek Cabral po ay may hawak na mga files ng buong bansa dahil sa kanyang pagiging trusted na tauhan ni Bunuan at nila Romualdez tungkol sa mga pagpapatupad ng mga insertions, projects, allocables, at iba pang mga kinulimbat na proyekto na ginawan po ng kwento, ng accomplishment, magkano ang pondo, sino mga kontraktor ang kinuhanan nito at sana ibigay. Ayon, bigla na lang pong namatay o patay na si Yusek Cabral, no, mga kababayan. At wala nang balita at kwento tungkol sa kanya. Yan din po ang may possibility na mangyayari kay Ginoong Saldico. Lalo na kung hindi siya magkikipag-cooperate kila Marcos at kila Romualdez. Matatandaan natin na si Ginoong Saldico po ay nagdeklara mismo na natatakot siya sa kanyang buhay kung kaya pinalabas niya na nagpapagamot siya sa abroad, pero actually tumakas siya. Pinagbantaan siya ayon sa kanyang personal video release. Nababarilin siya ni Martin Romualdez kapag nagsalita siya at kanyang ibinunyag ang mga nalalaman niya tungkol dito sa kung paano pinagkakitaan ang pangungulimbat at ang mga pagnanakaw at pangungurakot nila Marcos at Romualdez. Of course, Saldico benefited also. Hindi niya lang inaamin, hindi niya sinasabi. Siya nga ang tagapagkatay ng budget. Siya po ang tagapag-assign, tagapagbenta ng mga budget, tagapagpatigat. Kaya may mga maleta. Kasi si Saldico po ang naging bodigero, warehouse man nila Marcos, maliban pa sa pagiging executor ng kanilang sindikato. Si Saldico po ay nasa inner circle ni Marcos at nila Romualdez. Kung ang pag-uusapan po ay ang pagpapatupad, ang pagsasagawa ng operasyon sa sindikato na paano nakawin ang mga pundo. At maging sistematiko ang pangungulimbat at pandarambong nila Marcos. Saldico was very instrumental during that time na siya pa ang namumuno ng House Committee on Appropriations. So, ang estimated na revelations ni Saldico na amount, no, na napunta kay Marcos sa loob ng 3 taon na nag-operate sila sa sindikato ng pangungulimbat, pangungurakot at pandarambong kasama si Romualdez, hindi daw bababa, sabi ni Saldico, ito taon-taon sa mga 28 to 30 billion ang naidi-deliver niya. So kung 3 years yon, mga 100 billion yon. Pero lately, lumabas pong conversation niya, audio, na may kinakausap siya that indeed every year may quota pala talaga si Marcos na ipagtabi siya ng 100 billion pesos para sa kanyang personal na insertion sa budget. At palulusutin yan sa Congress at hindi gagalawin. Dahil yan ay si Marcos na ang bahala doon. In short, si Saldico po ang naghahanap ng kung saan ilalagay ang 100 billion pesos na kota ng pandarambong na iniuutos ni Marcos na gawin nila Saldico at ni Romualdez. Siyempre, may benepisyo po din sila Saldico at Romualdez. Si Romualdez, mga hindi rin bababa yan every year. Sabi ni Saldico, hindi bababa sa 50 billion pesos ang nakukulimbat ni Martin Tambaloslos mula sa budget sa pamamagitan ng insertions, allocables, and program appropriations. Wow. So Saldico can spill the beans out, yes. Pwede nga po niya talaga ito na maibubunyag at pwedeng gamitin niya ito upang hindi siya basta-basta maiipit sa nangyaring sindikato. Pero ang problema, ang kanyang inaakusahan, ang kanyang ire-reveal, ay dadaan din sa ombudsman. Ang ombudsman, bata-bata ni Marcos. Hindi yan independent.
hindi yan objective office. So, paano si Saldico gagawa ng ganun? Kaya nga dapat habang nasa Prague sa Czechoslovakia pa si Saldico, ay magmadali na ang kanyang pamilya bago pa siya patayin ng kung sino man. Alam na natin yun kung sino. Kagaya ng bigla na lang pagkamatay at pagkawala ni Yusek Cabral. Dahil nga si Saldico at sila Yusek Cabral ay may hawak po ito ng mga lista ng mga kunwari proyekto, mga insertions, allocables at unprogrammed appropriations at least in the last 3 years. Sino na kinabang dito, magkano kay Marcos, ang kontraktor ito, saang area ito. Kaya nga nawala bigla si Yusek Cabral. Saldico knows the same. At ang bigat ni Saldico, ang kanyang salaysay ay pwedeng patotohanan ng kanyang mga tauhan kung maibabalik din sa Pilipinas na alam natin pinatakas o itinago na ng puwersa ng kadiliman. Puwersa ng kadiliman. Sila Mark Tiksay at Paul Estrada. Sila po ang mga trusted ni Saldico sa pagkamada ng mga pangungulekta mula sa contractors na doon kinakash advance. Yung cycle, nakuha ka sa kontraktor, ipamumudmud mo, and then si Cabral at sila Bernardo at sila Bunua naman at sila Pangandaman ang magre-release ng budget. So parang ang buong pundo ng gobyerno hindi direkta kila Marcos at Romualdez at sa sindikato ng mga politiko, kongresista at mga senador na involved, dumidirekta muna sa DBM. Pababa sa DPWH, papunta sa mga kontraktor na doon nila kinukuha ang mga cash advances. Na umabot po ang ganong sistema na masterya ni Saldico, ang isa pa na tinuturo, nakapartner niya, itong si Edwin Garjola ng CWS Party List at pati itong sila Congressman Momo ng Surigao. No? Marami po ang pwedeng isiwalat talaga ni Saldico. Subalit, hindi pa niya na-reveal ito in an official document. Kaya sa tingin ko, pwede na po, mga kababayan, na bago siya mag-travel, mag-execute na siya, or bago siya kuhanin o ano pang mangyari sa kanya, ng omnibus affidavit o ng executive deposition. At dahil may pera pa naman po sila Saldico, malaki pang naiiwan sa kanilang mga pera na napaghati-hatian nila mula doon sa operasyon ng sindikato ng Pandarambong, gamitin na niya upang ibangon niya ang bansa. At sasabihin niya na ang lahat ng mga binabanggit at mga naging salaysay ng tauhan ko, yun po ang mga corroborating testimonies. At ipasulpot na niya ang kanyang dalawang pinagkakatiwalaan mismo na mga operators, nangungulekta, nagde-distribute ng mga mali-maleta, tunit-tuniladang pera, kina Romualdez, kina Marcos, kina Sandro at iba pa na mga alam niya na mga detalye ng malala na operasyon ng pinaka-iskandalosong pagnanakaw at pangungulimbat at pandarambong na pinamunuan nila Marcos at Romualdez. Isiwalat na niya. Kasi kung hindi, at hindi siya magsasang-ayon na ililibre niya at kanyang lilinisin ang pangalan ni Marcos at nila Romualdez, na yun ang ginagapang ngayon sa kanya upang siya ay makabalik sa Pilipinas, posibleng mangyari kay Saldico. Ang kanyang sinasabing babarilin siya, papatayin siya. At mayroon siyang itinuro na ang nagbanta sa kanya nito, according to his own personal video release of revelations, sila Martin Romualdez. Pinangalanan niya ni Saldico. So sana po, ang konsyensya at ang tatag ng loob at ang natitira pang pagmamahal kahit ilang pulgada lang sa puso ni Saldico para sa kanyang bansang Pilipinas at sa kanyang mga kababayan ay bago pa siya lagutan ng hininga at palalabasin na aksidente, nagpakamatay siya, isalaysay at isiwalat na niya. At huwag siyang pumayag na gagamitin siya nila Marcos at Romualdez sa katarantaduhan nito na palalabasin na siya ay napilitan lamang na ituro si Marcos at si Romualdez, pero ang totoo, ang operations nila ay sila-sila lang. Maniniwala kaya ang taong bayan doon? That's another question. Malabo. Pero mas paniniwalaan ng taong bayan at tatanggapin ng mga mamamayan
at ng mga susunod pang henerasyon kung talagang ikukwento na lang ni Saldico. Ang nauna na niyang mga video revelations, paninindigan niya ito kasi yun naman ang tama at totoo, at ilalahad niya at ibubuhos ang lahat ng pwede niyang isalaysay na detalye in his capacity bilang bahagi dati doon sa malaking sindikato na pinamunuan nila Marcos at nila Romualdez. Hindi po tayo nawawala ng pag-asa. We will hope and we will pray that the miracle of God will touch Saldico. Total, nahuli ka na, ipit at gipit na ang kalagayan mo, pati ng pamilya mo. Lubos-lubosin mo na ang pagbabago ng iyong loob at kaisipan at ng pagbawi mo ng kasalanan mo. At pagsisisi, redemption of yourself for the country by telling all the truth na nandyan po sa iyo, Saldico. At alam po ng taong bayan, mas kapanipaniwala ka kung ikukumpara sa pagtatanggi at pagkukunwaring inosente si Marcos at si Romualdez. Mas kapanipaniwala ka sa kay Boying Rimulya. Mas kapanipaniwala ka doon sa mga tagapagtanggol ni Marcos at nila Romualdez. Ituro mo na. Dahil alam naman po ng taong bayan na hawak mo ang maraming impormasyon na talaga namang magbubunyag, magdidiin at magpapatibay ng pananagutang kriminal nila Marcos at nila Romualdez through your revelations. Bakit? Dahil ikaw po, Saldico, ay nasa inner circle. You are a creation of the entire machinery of criminal plundering and corrupt organization nila Marcos at Romualdez. And you were at the heart and center of the first 3 years of operations. Yan ay hindi na po mabubura. Hindi pa po lubos-lubusan na ibinubulgar ni Saldico ito. Ang problema, walang magtatanggol sa kanya na institusyon at mga otoridad dahil kontrolado nila Marcos at Romualdez at nagiging bahagi ng pagko-cover up at ng panggigipit. Ang PNP hindi na yan mapagkatiwalaan. Ang AFP ganon din. Ganon din po. Sana si Saldico, naisip na niya ito, baka na mayroon na rin, na nagsagawa na siya ng executive deposition o pangkabuang salaysay niya, tapos naka-record na rin siya ng buong revelations, and then ipa-declare niya as a public notarial document sa Europe. Ano pa man ang gagawin po sa kanya, papatayin man siya, i-assassinate siya, panalabasin na nagpakamatay o na aksidente, or pipilit-pitin pa siya nila at gigipitin ng pamilya niya, at least na ibunyag na niya. But who knows, mayroon na. Diba? Who knows, mayroon na. Kaya nga, grabe ang panic ni Romualdez at ni Marcos nang hindi sinasadya siguro na hold si Saldico sa Czechoslovakia, mga kababayan, sapagkat wala na po siyang active passport and travel document. At iyon ang dahilan kung bakit na-check at nasita at na-aresto siya sa Czechoslovakia. But right now, yung galamay ng kademonyuhan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, gumagapang na ito. Kung papaano nila babaliktarin at sasamantalahin ang gipit na kalagayan ngayon ni Saldico para gumawa ng kwento kagaya ng another parang Ramil Madriaga, Bikoy-Pikoy story. But that cannot be simply passed on to the people. Ayun. Abangan po natin ano po ang mangyayari sa susunod na mga araw o hinggil po dito sa possibility na si Saldico ay magbubunyag na ng lubos-lubusan. Hinggil sa kriminal na operations ng sindikato nila nung siya'y kasabwat sa buong pangloob at pamunuan na sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot at pandarambong sa pundo ng gobyerno na dinisenyo nila Marcos at nila Romualdez at si Saldico kasama po sa pagpapatupad sa loob ng 3 taon. Halos. Mga kababayan, when God makes miracles, God will have His own way na ang katotohanan at ang mga kaganapan ay mailalantad sa pamamaraang hindi natin iniisip.
na mangyayari. Kaya kagaya nito ngayon, si Saldico might execute now or have maybe executed already an omnibus affidavit or an executive deposition of all his revelations. Abangan ang pagbabalik ng mga balita at talakayan with Ka Eric. Don't forget to like, share, and promote our videos. And abangan nyo rin po panapanahon ang ating mga pagbabalik sa live stream balita at talakayan with Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Facebook account and of course sa Bigwas ng Agila. Sa mga gustong tumulong at suportahan ang Bangon Sambayanan People's Movement and Advocacy Center na pinamumunuan po ni Ka Eric para sa pagbibigay edukasyon pangpolitika at kamalayang lipunan sa ating mga mamamayan, ay mayroon po tayong GCash line na ginagamit, 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis Kailangging po ang pangalan natin. GCash line and line of support. Mga kababayan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!